Magandang oras mga kaabang, ito ang DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kabang mo sa bawat kwento at tampok natin ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kaabang nating si Iram. At sa mga hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook page, please follow. Dear Kuya Bono, Magandang oras mga kaabang, ito ang tawagin mo DKB, na lang ako sa Dear aking Kuya Bono ng dating Bonus stage Love name Tube, na kabang mo sa Iram. bawat kwento at tampok Yes, natin ang dati kwento akong ng buhay small-time at pag-ibig singer. ng kaabang nating si Isa ang pagkanta Iram. noon sa mga At racket sa ko mga hindi pa nakapag-follow at ang sa ating pinaka-unforgettable Facebook page, moment please ng aking follow. munting singing career noon ay kumanta ako sa kasal ng lalaking akala ko ako ang kanyang pakakasalan. Isinilang at lumaki ako sa Dasmariñas, ang pinaka-populous na syudad ng Cavite. Simpleng-simple ang pamumuhay na nakagisnan ko. Panadero si Papa sa bake shop na hindi sa kanya at si Mama naman ay staff noon sa daycare center ng barangay. Ako, Kuya Bono, ay pangatlo sa aming 5 magkakapatid. Lalaki ang aming panganay, si Kuya Zar na 17 anyos lang ay nakabuntis na at nag-asawa. Pangalawa ay babae, si Ate Nympha at siya talaga ang singer. Nagsimula sa pagsali-sali sa mga amateur singing contest si Ate Nympha sa murang edad at noong 18 anyos na siya ay nag-Japan na. Ako ang pangatlo na ang pangarap talaga ay maging flight attendant pero dahil sa pag-ibig ay nalusaw ang aking pangarap. Ang pagkanta-kanta dati ay hobby ko lang, Kuya Bono. Pero maraming nagsasabing mas maganda daw ang timbre ng boses ko kay Ate Nympha. Malamig daw at mas malinaw akong bumigkas ng lyrics. Pero alam kong hindi pang birita ng boses ko. Hindi ko kaya ang mga ages songs na minamani-mani lang ng Ate Nympha ko. Mga kanta ni na Sharon, Kyla at Nina ang kayang-kaya kong kantahin. Mostly love songs kaya nga na-permi dati bilang wedding singer ni Ate Malu. Wedding planner and event contractor si Ate Malu. Mayroon siyang catering service, event decoration at sounds and lights rental. 4 kaming wedding singers niya noon, 2 babae, 2 lalaki. Kaming 4, kumakanta din sa mga bars. Pero ako yung pinakamahina ang booking dahil hindi talaga ako ganon kagaling. Hindi ko kasi talaga pangarap ang maging singer. Kulang ako sa passion sa pagkanta at aminado ako na kaya lang ako kumakanta noon ay para kumita ng kahit barya-barya. Pang-4 naming kapatid ay bakla, si Enzo na siyang pinakamasipag mag-aral sa aming 5. Consistent ang academic performance niya at nagtapos pang cum laude sa kursong mass communication. Bunso namin si Lala at siya ang pinakamaganda. Siya din ang pinaka-spoiled. Feeling mayaman kahit alam niyang wala naman talaga kaming kaya. Malas lang dahil sobrang love ko si Lala kaya hindi ko siya matiis kapag sa akin siya naglalambing. Siya ang lagi kong kinukontra, pinapagalitan pero siya ang pinaka-close sa akin.
Isa si Lala sa mga dahilan noon kung bakit tinitiis kong magpuyat sa bar para kumanta at magkapera. Nagka-boyfriend ako ng dalawa nung high school ako, pero yung una parang puppy love lang. Yung pangalawa, si Clarence, nagtagal kami. Third year at fourth year high school siya lang ang boyfriend ko, pero hindi rin ako sobrang na-in love. Okay, ginawa niya lahat ng kaya niya para magtagal kami at magkatuluyan. Ako ang first girlfriend niya. Mabait siya, maalaga. Lahat na siguro ng gawain ng mabuting boyfriend nasa kanya na. Medyo kulang lang siya sa itsura kasi kahit kami na noon ay nagkaka-crush pa rin ako sa iba. Sabi kasi ng ating nympha ko, kapag daw na head over heels ka sa isang lalaki, siya na ang pinakagwapo at kahit maraming aaligid sa'yo na lalaki na mas gwapo ay babaliwalain mo sila kasi sapat na sa'yo ang boyfriend mo. Hindi ko naramdaman na sapat na si Clarence sa akin kaya nung bago kami mag first year college at napagbigyan yung hiling ko sa magulang ko na sa Maynila ako mag-aaral, kung ilalaan ko lahat ng oras at energy ko sa pag-aaral, walang boyfriend ay nakipaghiwalay ako kay Clarence. Ayaw niyang pumayag. Ilang beses siyang umiyak sa harap ko sa pagmamakaawa na huwag ko siyang iwanan o hiwalayan. At dahil sa awa ko, niloko ko siya. Para lang tumigil na siya sa pagmamakaawa ay sinabi kong, "O sige, tayo pa rin." Pero nung nasa Maynila na ako, sa text ko siya hiniwalayan sabay block sa SIM card ko. And from then on, nawala na si Clarence sa buhay ko. Sa mga naniniwala sa karma dyan, siguro masasabi nyo na karma ako. Second year college ako nakilala ko si Philip. Para akong nagayuma dahil hindi naman kagwapuhan si Philip pero kay bilis niya akong napaibig at nabuntis. Pareho kaming nagsisikap makatapos at pareho kaming may mga magulang na nagpapakahirap at umaasang makakatapos kami ng pag-aaral. Pero si Philip natakot sa dusang maaaring ipataw sa amin kapag nagpa-abort ako. Sa tingin ko noon, once na pumayag si Philip na ilaglag ko ang bata sa sinapupunan ko, kakayanin ko rin. Kaso matapos ng ilang araw na pag-iisip niya ay hindi siya pumayag na magpalaglag ako. Sa halip ay kinumbinsi niya akong ituloy ang pagbubuntis ko. Umuwi kaming dalawa sa Cavite. First time niyang humarap sa pamilya ko at humanga ako sa katapangan niya. Yung pangako niya sa akin, yun din ang ipinangako niya sa magulang ko. Siya na lang muna ang mag-aaral, magtatapos at kapag may trabaho na siya, magpapakasal na kami. Nagalit pa ng magulang ko, lalo na si Mama ngunit wala na rin silang nagawa kundi ang pumayag. Hiniling na lang nila Mama noon na makaharap ang mama ni Philip. Single mom siya dahil hindi nito nakataluyan ang papa ni Philip. Hindi rin na-meet ni Philip ni minsan ang kanyang ama. Nasa abroad ang mama ni Philip noon. Isa itong OFW pero nangako si Philip na dadalhin niya ang mama niya sa amin once na magbakasyon ito. Pero yun, Kuya Bono, ay pangakong napako.
Nagpatuloy pa rin naman ang relasyon namin ni Philip noon kahit hindi na ako nag-aaral. Kapag may panahon at pera siya, umuuwi siya sa amin para makasama ako kahit na madalas ko siyang awayan sa text noon. Hindi kasi madali ang sitwasyon ko noon. Nahinto ako, nawalan ng tiwala ang mga magulang ko sa akin, nagbuntis ako at hindi pa ako kasal sa lalaking nakabuntis sa akin. Sinubok ko lang ang tatag ni Philip sa mga pang-aaway ko sa kanya. Nagawa niya hanggang sa mga nakako solid ang paniniwala ko na totoong mahal niya ako at kami ang magkakatuluyan, pero hindi pala. Dumating ang mama niya, hindi niya ito isinama sa amin. Sa halip ay kami kasama ang anak namin ang nagpunta sa kanila sa Nueva Ecija. Liblib ang kanilang barangay pero maganda ang bahay nila. Napapalibutan ang kanilang barangay ng napakalawak na mga bukirin. Napakatahimik, napakapayapa. At noon pa ngang nasa sasakyan pa lang kami ay nasabi ko na kay Philip na sana doon na lang niya kami itira. Gusto ko dito, Han. Ang tahimik ko, ang presko ng hangin. Ngumiti lang si Philip noon, hindi nagsalita. At pagdating namin sa bahay nila, malugod naman kaming sinalubong ng mama niya dahilan upang maramdaman ko ang saya. Pero saglit lang pala ang saya na yon dahil kasunod nun ay ang masakit na katotohanang hindi pala ako pakakasalan ni Philip. Ang sabi ng mama niya sa akin nung maayos na kaming nakaupong magkaharap sa kanilang terrace, kaya hindi ko kayang humarap sa mga magulang mo, Iram, ay dahil dati na akong nakakompermiso sa magulang ni Adele, ang matagal ng girlfriend ni Philip. Gusto kong isipin noon, Kuya Bono, na pinaprank lang ako ng mama ni Philip kasi habang nag-uusap kami ay magiliw niyang karga-karga ang anak ko na noon ay mag-iisang taong gulang pa lang. Naiipit ako, Iram. Pero nakapagdesisyon na ako. Hindi ko susuportahan si Philip kung ikaw ang pipiliin niya dahil hindi ko kayang kalabanin ang pamilya ni Adele. Buntis na rin si Adele at si Philip din ang may gawa. Masyado akong maraming utang na loob sa kanila. Kaya hindi ko sila pwedeng traidorin. Noon ay napalingon na lang ako kay Philip pero hindi niya sinalubong ang titig ko. Yumuko siya. Sa inis ko ay tumayo ako at sinabunutan ko siya. Walang hiya ka. May iba ka pala noon pa. Pinagmukha mo akong tanga, Philip. Walang hiya ka. Ni hindi inalis ni Philip ang mga kamay kong sumasabunot sa buhok niya. Tiniis niya ang sakit. Noon ay kinuha ko na ang anak ko sa mama niya at sinigawan ko si Philip na ihatid na kami ng Cavite. Sumunod siya nung oras ding yon kahit na nagsisimula ng magsungit noon ang panahon. Uulan, maitim ang langit at kumukulog, kumikidlat. Noong nag-aabang na kami ng masasakyang bus sa highway malapit lang sa bahay ni na Philip, biglang kumulog at kumidlat. Nagulat pa si Pia, ang anak ko, umiyak. Ako din sa totoo lang sobrang nagulat at natakot sa kidlat na sinundan ng napakalakas na kulog. Noon lang kasi ako nakakita ng ganon kalapit na kidlat sa paningin ko. Yung pagguhit ng kidlat sa kalangitan, noon ko lang yun nasaksihan sa buong buhay ko. Sa loob ng bus, panay ang iyak ko. Pero mahina lang naman dahil nahihiya ako sa ibang mga pasahero. Hindi nagsasalita si Philip. Madaling araw na kami nakarating ng Dasmariñas pero hindi na siya sumama sa loob ng aming bahay. Tatawag na lang ako. Sabi niya bago umalis pero ang madiin kong sagot sa kanya ay,
magkikita tayo sa korte, Philip, kapag hindi mo ako pinakasalan. Yung ginawa ko kay Clarence noon, Kuya Bono, yung blinak ko siya para hindi na kami magkaroon ng ugnayan, ganun din ang ginawa sa akin ni Philip. Pero kung si Clarence noon ay wala nang ginawa para muli kaming magkita, ako, nagpasama pa ako kay Papa para pumunta kina Philip sa Nueva Ecija, pero ibang tao na ang nadatnan namin sa bahay nila. Sila daw ang nakabili sa bahay at lupa ni na Philip. Sa madaling salita, Kuya Bono, pinagtaguan na ako ni Philip. Nasabi din noon ng bagong may-ari ng bahay na ikakasal na si Philip sa girlfriend nito. Ang ginawa ko, Kuya Bono, ay nagpunta ako sa simbahan nila. Sa office ng simbahan ay nag-inquire ako. Nalaman ko ang petsa ng kasal ni na Philip at Adele. 5 araw pa noon bago sumapit ang petsang yon at bumalik ako. Hindi niya alam na naroon ako sa loob ng simbahan. At noong nasa party na tinanong ng pare kung may tumututol sa kasal na yon ay tumayo ako. Lumakad ako sa aisle habang nagsasalita. Naanakan po ako ng lalaking yan. 2nd year college kami nung mabuntis niya ako at pinangakuan na pakakasalan niya ako kapag may trabaho na siya. 2 taong mahigit po niya akong pinaghintay at pinagmukhang tanga. Hindi ko po pipigilan ang kasal nila, Father. Ituloy niyo kung gusto niyo, pero sa harap ng altar na yan, isinusumpa ko sila. Lalo ka na, Philip, at ang ina mo. Sana dusain kayo ng Diyos hanggang sa magiging anak niyo. Sinusumpa kong pagdudusahan ninyong 2 ang ginawa niyo sa akin. Isinusumpa ko kayo! Ang totoo, Kuya Bono, naroon ako noon para sana pigilan ng kasal, pero last minute ay nagbago ang isip ko kasi sa totoo lang napaka-solemn ng seremonya. At si Adele, maganda pala siya at mukha talagang mabait. Wala akong galit na naramdaman kay Adele. Kay Philip lang at sa mama niya ako nakaramdam ng matinding puot noon. Napagtanto ko rin na mali ang ginawa kong pagsumpa sa kanila sa loob pa mismo ng simbahan. Kahit hindi ako relihiyosa, Kuya Bono, ay alam kong ayaw ng Diyos ang ginawa ko, kaya't nagsimba rin ako sa amin at humingi ng tawad sa Kanya. Kaya lang, hindi ko nagawang bawiin ang sumpa ko at iyon ay tumalab, nagkatotoo, nangyari makalipas ng 8 taon. Noong panahong yon, sige, may damdamin pa ako kay Philip kahit may iba na ako at maraming taon na ang dumaan. Uso na ang Facebook noon at friends kami ni Philip sa Facebook. Siya ang nag-add sa akin noong nasa Middle East siya, pero hindi niya natapos ang kanyang kontrata dahil nadisgrasya ang sakay niyang kotse, naputulan siya ng isang paa. Hindi ko rin nagawang mag-react or mag-comment sa mga post niya noon tungkol sa nangyari sa kanya. Maging noong makauwi na siya sa Nueva Ecija. Oo, bumalik sila ng Nueva Ecija. Ganun pa rin ang views sa mga litrato niya. Maraming bukid sa paligid, nayon na nayon pero cute ang bahay nila. Yun ang unang naipundar ni Philip sa pag-abroad niya. Nakaramdam pa rin ako ng inggit noon kasi pangarap ko talagang tumira sa ganung lugar, doon sana mismo sa kanilang barangay. Si Sunny Boy ang boyfriend ko noon. Taga Dasma, Cavite rin siya pero sa Macau ko siya nakilala.
Doon niya ako niligawan kahit alam niyang may anak na ako. Oo, Kuya Bono, nag-abroad pa ako sa Macau noon bilang backup singer. Mahigit 2 years din ako sa Macau hanggang sa naisipan kong umuwi at mag-aral na lang ulit. Pero nag-shift ako sa education kasi na-experience ko yung pagtuturo sa anak ko noong magkikinder na siya at hindi pa ako nag-a-abroad noon. Bumili kasi ako noon ng mga instructional materials na ginamit ko sa pagtuturo sa anak ko. Nag-isip din ako ng mga technique para makinig siya sa akin, mag-focus at na-feel ko talaga yung saya at sarap sa pakiramdam na may natuturuan ka. So nag-aral nga ako. Mahigit 3 taon pa ako sa college kasi hindi naman lahat ng subjects ko sa unang kurso ko ay na-carry. Then nag-practice teacher na nga ako noon sa edad na 28. Pero hindi ako ang pinakamatanda kundi ang best friend ko na si Ate Delicia na kahit 32 years old na noon ay dalaga pa siya. At siya ang nag-compare noon kina Philip at Sunny Boy. Mas nagagwapuhan daw niya si Philip kahit na iisa na ang paa. Natawa na lang ako sa ginawang comparison ni Ate Deli kina Philip at Sunny Boy noon. Inihambing sila sa mga artista. Si Philip daw ay parang Jo Marie Iliana while si Sunny Boy ay parang Patrick Garcia. Malayo ang itsura nila sa mga nasabing artista pero sabi niya parang simple daw ang kagwapuhan ni Philip pero hindi nakakasawa while si Sunny Boy ay parang city boy. Which is true dahil maputi si Sunny Boy at maporma talaga, while si Philip, isa sa mga katangian niyang inibig ko sa kanya noon ay ang pagiging simple niya at kawalan ng arte sa katawan. That time, Kuya Bono, ay nasa baryo na lang nila si Philip. Nag-aalaga ng mga baboy at manok. Nakasaklay siya. Sa Middle East kasi dati ay marketing manager siya. Nagamit talaga niya ang tinapos niya pero ayun nga, sa isang vehicular accident ay natapos ang pagiging OFW niya. Naroon pa rin ang mataas na paghanga ko sa kanya dahil kahit iisa na ang kanyang binti, ay nagawa pa rin niyang muling tumayo para sa kanyang misis na si Adele at 3 anak nila na puro mga babae. Pero honestly, Kuya Bono, ay wala na sa isip ko noon ang tungkol sa sumpang binitawan ko noong araw ng kasal nila. Limot ko na yon at ang nangyari kay Philip sa Middle East ay hindi ko na naisip na talab pa rin ang sumpa ko sa kanila. Pero noong mamatay ang 2 anak niya, noon ko naalala ang curse ko sa loob ng simbahan. 2 anak niya, 7 years old at 1 year old, tinamaan ng kidlat. Nasindak ako nun, Kuya Bono, habang nagbabasa ng mga comments sa ilalim ng mga litrato ng 2 maliliit na kabaong. Sa comments ko nabasa kung anong nangyari at agad kong naalala ang first experience ko noon na makakita ng gumuhit na kidlat sa kalangitan sa barangay nila mismo noon. Nagdulot pa rin sa akin ng kilabot at pagsisikip ng dibdib ko kasunod ng pag-agos ng mga luha ko at pag-usal ng pangungusap sa Diyos. Lord, sana hindi na yung sumpa ko yun. Pinagsisihin ko na po yun eh. Matagal na po yun. Wala na po akong galit sa kanila. At isa pa, yung mga bata, wala silang kinalaman sa kasalanan sa akin ng ama nila. Diyos ko, ako na pong nagmamakaawa. Tulungan mo po sila. Isang linggo matapos mailibing ang mga anak ni Philip, nagawa ko mag-chat sa kanya. Nasa bar ako noon at naghihintay ng set ko. Natouch lang ako sa mga kinakanta ni Peter. Nag-old OPM kasi siya nung gabing yun. Mga kanta ni na Basil Valdez, Ray Valera, at naantig ako doon sa kantang May Bukas Pa at kaagad ay si Philip ang naalala ko.
Nung tingnan ko ang Facebook ko upang sumilip sa Facebook ni Philip, update sa mga nangyayari sa buhay niya, napansin ko na naka-online siya. Chinat ko siya, Kuya Bono, for the first time. Nag-hi lang ako. Kagad siya nag-reply ng, "Hi Maria, kumusta ka na?" Kay lamyos at napaka-emotional ng pagkanta ni Peter sa stage na kahit hindi ko pinapanood ay naririnig ko naman at nadadala ang emosyon ko dahil kachat ko ang isang tao na maaaring umaasa na lang sa Diyos kung paano niya haharapin ang bukas niya. Okay lang ako, Philip. Ganito ang reply ko sa pangungumusta niya. Pinusuan niya ang reply ko at ako ang muling nag-send ng message sa kanya. "Phil, nakita ko lahat ng post mo simula po nung nasa Saudi ka. Yung pagka-aksidente mo, pati ang nangyari sa mga anak niyo just recently and nalulungkot ako para sa'yo." Ganito ang naging reply niya, Kuya Bono, dahilan para makadama ako ng bahagyang pagsisisi kung bakit chinat ko pa siya. Nung magkasakit si Mama at parang sinatsambahan na lang ng mga doktor ang mga findings nila, noon pa lang naalala ko na yung pagsumpa mo sa amin sa simbahan nung kasal namin ni Adele. Mas lalo kitang naalala nung maaksidente ako sa Saudi at eto nga, yung pagkawala ng dalawa naming anak. Iniisip ko na bunga lahat ng kasalanan ko sa'yo. Pero sana Maria, mapatawad mo na ako. Mabilis akong nag-type ng reply ko. Mabilis naman ako nag-type ng reply ko. "Philip, matagal na kitang napatawad. Sa totoo lang, ni hindi inabot ng 1 taon yung pagdurusa ko noon. Sinikap kong makamove on ng mabilis, lalo nang nung makapag-abroad na ako sa Macau, nawala na lahat sa isip ko. At yung pagsumpa ko sa iyo noon, hindi ko yun plinano. Nagpunta ako doon noon para sana ipatigil lang yung kasal ninyo ni Adele pero nagbago ang isip ko. Aalis na lang sana ako noon pero sa sama ng titig ng mama mo sa akin noon, nag-apoy ang puso ko. Kaya ako nabitawan ng mga sumpang yun pero hindi ko yun sinadya, Philip, maniwala ka." "Maria, sinadya mo man o hindi, nangyari ng lahat yun. Talab man ng sumpa mo sa amin ang lahat ng pangit na nangyari sa buhay ko o hindi, wala na tayong magagawa. Hihilingan ko na lang talaga sa iyo, Maria, na sana mawala na yung galit mo sa amin, lalo na sa akin. Humihingi ako ng tawad sa iyo, sana mapatawad mo talaga ako para matapos ng lahat ng kamalasan sa buhay ko." Nagawa ko pang subukan nung madaling araw na yon na imulat si Philip sa posibilidad na baka ang lahat ng nangyari sa kanya ay nagkataon lang at hindi bunga o talab ng sumpa ko noon sa kanila. Pagkatapos kasi ng set ko sa bar nung gabing yon, actually 8 songs lang naman yon, ay dinaanan na ako ni Sunny Boy at nagbiyahe na kami kasama ang pamilya niya papuntang airport sa Maynila. Dahil flight na ng pinsan niyang si Pinky. Kinabukasan naman ang flight ni Sunny Boy pabalik ng Macau pero si Pinky ay 3:00 ng madaling araw at ito ay pabalik naman ng Amerika. Habang daan sa loob ng van, katabi ko si Sunny Boy. Nakasandal ako sa bisig niya habang kachat ko si Philip. Nireplyan ko lang ang mga chat ni Philip na hindi ko nasagot dahil sumalang na ako noon sa set ko. Alam ni Sunny Boy ang tungkol sa naging relasyon namin ni Philip. Alam niyang si Philip ang ama ni Pia at si Sunny Boy ang walang pakundangan talagang nagsabi sa akin na totoo ang karma at talagang talab ng sumpa ko kay Philip lahat ng nangyari sa kanya. Na-curious lang si Sunny Boy kung paano daw tinamaan ng kidlat ang mga anak ni Philip kaya tinanong ko yun kay Philip sa chat. Mag-isa si Philip sa bahay nila nung madaling araw na yon habang kachat ko siya dahil si Adele ay nasa ospital. Nagbabantay sa panganay nilang anak
yung nag-iisang natira at ito ay na-dengue naman. Nagkwento pa rin naman si Philip. Hapon daw noon, naglalaro sa ilalim ng punong manggang nasa di kalayuan sa bahay nila ang dalawang anak niya kasama ang pinsan nila nang biglang umulan. Tumakbo daw si Adele upang kunin ang mga sinampay niya at inutusan nito ang isang anak niyang kargahin ang bunso nila at pumasok na sila ng bahay nila. Pero biglang kumidlat at tumama sa dalawang bata. Nagsinungaling ako kay Philip matapos kong mabasa ang kwento niya tungkol sa mga anak niya. Sabi ko, nakarating na kami sa apartment ni Sunny Boy kahit na nasa Imus, Cavite pa lang kami noon. Sinungaling. Nakangiting sabi ni Sunny Boy dahil nabasa niya ang reply ko kay Philip. Ayoko na siyang kachat, B. Naawa ako sa sitwasyon niya. Sabi ko kay Sunny Boy pero ang sagot niya sa akin na pabulong ay, may feelings ka pa sa kanya? Matagal nang wala. Pakli ko at iyon ay totoo, Kuya Bono. Pero si Sunny Boy ang hindi naging totoo sa akin dahil nung balik niyang yun sa Macau ay nagkabalikan pala sila ng ex niyang si Mary Ann na noon ay nasa Singapore naman. Noong magsimulang manlamig sa akin si Sunny Boy ay hindi niya pinatagal na sabihin sa akin ang totoo na may pangako siya noon kay Mary Ann na gusto niya nang tuparin ang pakasalan ito. 31 na ako noon, Kuya Bono, isa ng ganap na elementary school teacher. Unang taon ko yun ng pagtuturo sa elementary school sa amin, year 2018. At hindi na ako yung tipong babagsak pa ang mundo dahil lang sa isang lalaki na naman ang bumali ng kanyang pangako. Nagawa ko pang tawagan sa video call si Sunny Boy noon at tinanong ko siya ng ganito. Pakakasalan mo ba si Mary Ann dahil sa pangako mo noon sa kanya na pakasalan siya? O pakakasalan mo siya dahil mahal mo pa siya? Ang sagot niya sa akin, Kuya Bono, titig na titig siya sa camera kaya parang nakatitig din siya sa mga mata ko. Pareho, Iram. Nakipagbalikan ako sa kanya dahil mahal ko pa siya at pakakasalan ko siya dahil pangako ko noon yun sa kanya. At sana, hayaan mo akong tuparin yun. Sinagot ko na lang siya, Kuya Bono, ng malutong na mura. Pero pagkatapos noon, ilang araw lang, okay na. Hindi ko siya blinak. In-unfollow ko lang para hindi ko na makita ang mga post niya. Hindi rin niya ako blinak pero sa tuwing may isipan kong silipin ang Facebook niya, wala namang masyadong nabago. Pati mga pictures namin naroon pa rin. Ang napansin ko lang na nabago sa profile ni Sunny Boy ay yung relationship status. Dati ay in a relationship pero that time na silipin ko, engaged na. Pero hindi sa akin, syempre. Walang nakalagay sa profile kung kanino siya engaged pero dahil hindi ako, syempre, kay Mary Ann. Tatlong taon pa si Sunny Boy sa Macau bago umuwi noong April 2019 dahil kasal na nila ni Mary Ann ng June of that same year. Teacher na ako noon at kumakanta-kanta pa rin pero hindi na sa bar kundi sa mga kasalan na lang bilang isa sa mga wedding singer ni Ate Malu. And one day, nakita ko ang schedule ng kasal ni na Sunny Boy at Mary Ann sa whiteboard sa office ni Ate Malu. Pero sina Peter at Angelique ang naka-schedule na kakanta. Nung dumating ang araw ng kasal ni Sunny Boy, nagkaroon ng conflict sa schedule ni Angelique at ako ang nagpresentang pumalit sa kanya para kumanta sa kasal ng ex ko without hard feelings, Kuya Bono. Meron man sigurong konti pero nagawa kong maayos ang pagkanta ko kasi
Most of our songs ni Peter ay duet lang naman. Wala akong solo, si Peter ay may 3 solo. Naalala ko tuloy noon, the last time na nasa isang kasal ako ng someone na naging special sa akin, ay isinumpa ko sila. Pero that time sa reception ng kasal ni Sunny Boy ay nakangiti ako. At na-adlib pa kasi ni Peter ang tanong sa akin na, "Iram, how does it feel na kumakanta ka sa kasal ng ex mo?" Tumawa ko ng malakas noon. Tumawa din kasi ang mga tao. Maging sina Marian at Sunny Boy nakatawa din at sa akin nakatingin. Si Ate Malu lang na boss namin ng Sumenyas na ikat namin ang topic na yon, galit siya. Pero sumagot ako dahil nakita kong naghihintay ang mga guests sa sagot ko. Ang sabi ko na lang, "Alam niyo po, as we grow old, natututo tayong tumanggap ng reality sa buhay natin gaya ng kahit ginagawa na natin ang best natin, ay may mga kulang pa rin sa atin kasi meron at merong ibang tao na mas higit po sa atin. At kailangan po natin itong tanggapin. Tingnan nyo naman po si Mary Ann, then ibalik nyo ang tingin nyo sa akin. Kung kayo po ang pagpipiliin, sino po ang pipiliin nyo? Di ba si Mary Ann?" "Ikaw!" May malakas na boses ng lalaki na sumagot noon sa bandang likod kasama ang mga abay na lalaki, pero hindi ko ito pinansin kasi mawawala ko sa script na binuo ko lang on the spot sa utak ko. Hindi lang po sa physical na aspeto mas lamang sa akin si Mary Ann kundi sa marami pang bagay, kaya nga naging madali kay Sunny Boy na talikuran ako kasi alam niyang mas karapat dapat i-keep si Mary Ann. "Ikikip kita! Bigyan mo lang ako ng chance!" Sigaw na naman ng lalaki sa bandang dulo ng mga tables. Noon ay nagpalakpakan pa ang mga tao kasi tumayo na ang lalaking yun na pinili kong huwag titigan sa halip ang sabi ko ay, "Yun lang po ang masasabi ko at hindi po tamang pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa past kasi hello madlang people, araw to ni na Mary Ann at Sunny Boy at wala pong dapat kumontra kapag sinabi kong sila talaga ang tinadhana. This wedding is their destiny." Sabi ko sabay pasok ng last duet namin ni Peter, ang kantang Destiny. Kuya Bono, dito ko na lang muna puputulin ang unang bahagi ng kwento ko. Marami pa akong ikukwento pero sa part 2 na lang po. At last part na rin po yun kasi sisikapin kong pagkasyahin na lang lahat ng mga pangyayari from 2019 hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na yugto nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Iram. Ayon mismo kay Iram, kung napagtsagaan nyo daw pakinggan ang part 1, mas mapagtsatsagaan nyo ang kanyang part 2. Hindi naman daw magtatagal. So, antabayanan mga kaabang, abangan pala mga kaabang. Samantala, mag-shoutout na lang muna tayo mula sa YouTube sa nagdaang kwento bago nito. Shoutout po sa mga kabono o ka-work ko sa Charles Selby Hospital Record Section from Dubai with Love. Shoutout sa tropa ko sa Gataran, Cagayan from Lester, Kabakungan of Honolulu, Hawaii. Shoutout din kay Jerome Ronquillo of Gulak, Difun, Quirino. Shoutout kay Kadiwang OFW, silent listener, maraming salamat. And shoutout sa family ko sa Pampanga from Shea Manipon of South Korea. Shoutout din kay Tonet Arellano of Hong Kong, Marilu Odlus of Lantin, Hong Kong. Shoutout din kay Joshua Tambalaki. Also to Pearly Salvador, shoutout sa'yo. Adele Elsie ng Hong Kong from Santiago City, Isabela, shoutout to you. Joan Bautista. Kuya Bono pa shoutout man, dagito'y kakadwa nga managbirok da no at danti baro nga na-upload mon
sina Dayak, Manong Leo, Nilo, Joel, Jojoki, Aril from Reggie Rivera. Pa-shoutout ko Bono, balok ka po sana magpa-deliver ng love life ko. Kaso, isa lang ang minahal kong babae, wala namang happy ending and linoko niya ako. Ngayon, balak ko nang magmatandang binata kung wala pa akong mahanap na babae. Yung simple lang sana, yun ang gusto ko sa isang babae. And 27 pa lang naman ako from John Paul Cabrera. Ayan, paano yan? Sana ay i-share mo ang iyong Facebook, kasi Facebook na ngayon ang hantingan ng mapapangasawa. Ang pangalan niya ay John Paul Cabrera. Okay? Shoutout sa family ko sa Liwan Norte from Ruby Olivar of Hong Kong. Yan ay muna sa YouTube at dumako tayo sa Facebook sa post ng story na to ni Iram. Newest first tayo. At eto na. Hello, your Kuya Bono Pashat po. Always a banger here in Taiko, Hong Kong. Thank you and God bless. You too. Vicky M. Batarina. Angs Rives Balurin Malana. Happy Holy Week. It's me again, Rose Balurin, your solid banger here in Hong Kong. Greetings to you all there in the Philippines, especially to my family in Tuguegarao City. Na-miss ko na kayong lahat. More power. Maraming salamat. Angs Rives Balurin Malana. Debs Diwinet. A shoutout sa mga taga Kalinga Province. Happy Easter po sa ating lahat. Ingat and God bless you to Debs. Wala naman kay Alpha Gaya. Pa-shoutout kay Bono from Kanayan nga agab-abang Tidramam. Pa-shoutout sa Mitken Allen Jake. Wala kay Alpha. Jen Baruga Mangulat. Shoutout to you. Okay lang naman. JV De Vera. Let's grow together. And Ann Castillo, hi. Pa-shoutout po, no problem. Shoutout sa iyo dyan sa Qatar, Ann Castillo. Zel Oirevlis Silverio. Shoutout, always listening here in Tin Hau, Hong Kong. Zel. Emmy Cabral Ormanita, always listening here in Taiwan. Taiwai, Hong Kong. From Lasam, Cagayan pala. Olivia Pulido Tasio, pasat po yung sa mga bangers mo dito sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. God bless you too, Olivia. Charissa Mateo Cafugaan, shout out to you. Tyron G. Shout out naman po from Nueva Vizcaya, shout out to you, Tyron G. Jomar Patalbo D, pasat po yung from Solana, Cagayan. Lagi ako nakaabang sa lahat ng kwento mo. Salamat. Mag-share ka na rin ng iyong kwento at abangan namin, Jomar. Yvonne, shout out to you Yvonne. Lani Balinan Ligutan Bakay. Happy birthday sa aking sarili, charot. Thank you always listening here in Scenic Villas, Hong Kong. Lani Balinan Ligutan Bakay, happy birthday to you. Ann Ignacio of Sampalo, Cabanatuan, Isabela, shout out to you. Aldrin Monterosa, Pashad Guevano, pati na din pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Salamat po at may papakinggan na naman. Argerson Arswan, akala ko po yung Bono kay Ayam na. Shout out here in Sub-Saharan Mindanao. Si Ayam hindi naman na nagre-reply, pero last email niya ay busy daw siya. Paki-wait lang daw natin. And nakadalawang email na ako ay wala pa naman siyang reply. Anyway, Mystica Ilocano, wow, thank you Papa Bono. Ipapakinggan ulit. I will listen mo. Shout out Kuya, always back here in Whampoa, Hong Kong from Nori Crisolo Gopala. Noy Melin Derwin Kerol, shout out to you. Pa-shout man Kuya Bono, ti family Ugalde ditoy kulit lalo. Kanayo na kagdingdingigkan ka, lalo no aglablabanak, nagalistonak no kwamalpas no, mangmangag ko ti boses mo. Ugalde, ano ba ito? Villegas Nicole. Agyaman Nicole. Hernie Bambalan Tapulaw, shout out to you. Zoyong, shout out to you. Cheryl SC, shout out to you. Moises de la Cruz, pa-shout ko yung Bono kay Ma'am Ella Reyes Corcuara. Merlin Baysagangan, thank you kay Bono. Sana may update yung kwento ni Victoria. Leveline, always a banger here in wherever I am. Pa-shout po kay JR Hernandez ng Hitachi, Japan. From Leveline.
Odlos Malu, shoutout Kuya Bon, listening here in Lamtin. Late man pero walang pinapalagpas na upload. Maraming salamat, Malu. Abangar here in Saudi Arabia, Albadaya, your Kuya Bono. Hindi ko mabasa ang iyong name, kapatid. Hello Kuya Bono, abangar mo since DJ ka pa, CLS, idol pa kita na DJ. Pa-shout nga po pala ang Pinoy Pinay sa Taiwan na kilala ko na kahit may asawa at jowa, nakikipagkabit pa rin sa kapwa Pinoy at Taiwanese. Meron pa yung kausap lagi partner nila pero pag off call na nasa beer house o kabit na sila. Nako! Ikaw ha? Anyway, Johnny Pasqua, shoutout to you. Yan ata yung Indiano, hindi, ano ba ito? Iram. Binaliktad lang niya yung pangalan niyang Maria. Napansin niyo ba? At Jackie Rumbawa, Bunwen, shoutout to you. Ria Estrada Iduria, shoutout ko from Kuwait. Chinita Mo, shoutout from Hong Kong po. And Crystal Calabiao Sibaluka, shoutout to you. Tapos na natin yung first 15 dito sa Facebook at punta tayo sa ibabaw naman. Vivian Hubinal Ken, shoutout to you. Happy Easter Kuya, pa-shoutout sa asawa ko. Sam Elo na laging nag-aabang din ng mga bago mong kwento. Avid man po kami dito sa New Zealand. Salamat po. Ang ingay dito, no? Pasensya na kayo. Nicholas Lincoln Redberg at sa sender, Happy Easter mga kaabang. Annabel Pailano Bagibang, Abangers August Pipono. Maingay sila, pasensya na. At ang tabayan na ng part 2 ng kwento ng kaabang nating si Iram dito lang sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Stay healthy, kaabang, stay safe, and God bless us all.